Nanindigan ang Department of Justice na matibay ang justice system ng bansa. Sa katunayan, patuloy ang pagkilos ng pamahalaan para mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng umano'y extrajudicial killings at mapanagot ang mga umano'y sangkot dito. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Hindi bagsak kundi gumagana pa rin ang justice system sa bansa. Yan ang pinaninindigan ng Department of Justice sa kabila ng mga pahayag na failure umano sa bansa ang pagkakaaresto at pagdala sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Assistant Secretary Miko Clavano, tagapagsalita ng DOJ, ang naging hakbang nga umano ng gobyerno ay pagpapakita ng soberanya na makipagtulungan sa international community. And this should not be an admission that we do not have a working justice system. In fact, napalakas pa po natin ang justice system dahil sa napakaraming reforma ng Department of Justice, ng DILG, under sa administration ni Pangulong Marcos. Kaya ito po, maraming nagsasabi din na are we not giving up a part of our sovereignty? Hindi ba natin sinusuko yung sovereignty natin? Ang sa tingin ho natin sa gobyerno ay ito mismo ay act ng sovereignty to cooperate with the international community. Gate pa nga ng DOJ, kahit inilipad sa ibang bansa si Duterte, tuloy pa rin ang investigasyon ng umano'y extrajudicial killings noong war on drugs ng dating administrasyon. Kahapon nga, nagkaroon pa ng preliminary investigation sa murder complaint na isinampa kina dating PCSO General Manager Royina Garma at iba pang posibleng sangkot sa umano'y EJK. Patuloy din ang pagkalap nila ng ebidensya laban sa dating presidente. Gumugulong ang wheels of justice, so to speak, no? Kaso nga lang, I think this is really a matter of timing. Dahil sa ngayon, kinokolate pa natin lahat ng ebidensya doon sa drug war ni dating Pangulong Duterte at marami na pong lumalapit na mga witnesses sa atin. Kaso nga lang, mas nauna po ang kaso na inihain sa International Criminal Court, sa ICC, kaya nauna din po ang kanilang warrant of arrest. Sinisiguro din ng DOJ, hindi lang ang dating Pangulo ang mananagot dito. Kahit ang mga pulis o opisyal na posibleng dawit din sa EJK, may pananagutan pa rin anya sa batas. Hindi naman tayo magbe-break dahil po may nahuli na sa ICC. Hindi po totoo yun. We will continue to work, we will continue to gather and collate evidence, and we will make sure that those who are charged with these crimes will be given their day in court, due process, and if ever may mapatunayan na talagang may pagkakamali ang ating mga law enforcement, ay pananagutin ho natin yan. Muli namang giniit ng DOJ, maximum tolerance ang pinairal sa pag-aresto sa dating presidente. Kung hindi man nakapasok sa loob ng Villamor Air Base, sina Vice President Sara Duterte at iba pa niyang mga malalapit na kaibigan at kaalyado. Kasama pa rin naman ang dating Pangulo, ang kanyang iba pang pamilya at abogado. Kailangan talaga ibalanse yung batas doon sa public order and safety. Nakita naman ho natin na kasama ni dating Pangulo ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at anak. At sa banda naman ng mga abogado, kasama naman po niya si Attorney Medialdea at Attorney Delgra. Tiniyak naman ng DOJ, hindi napapabayaan ang karapatan ni Duterte habang nasa ibang bansa. Katunayan, ang Embahada ng Pilipinas sa Netherlands ay nagpapaabot na ng tulong at umaalalay sa mga pangangailangan ng dating Pangulo. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.